Good morning po. Nandito po kami sa DOJ dahil kaka-file lang po namin ng complaint affidavit for perjury. Yung isang complaint affidavit was filed by me and the other one was filed by Father Flavie Villanueva. We were assisted by our counsel, Attorney Dino De Leon. Galing din ho kami sa NBI. Nag-file kami ng separate complaint affidavits for libel and cyber libel against the 18 alleged ex-Marine and Attorney Levy Baligod. Dito naman po sa final namin sa DOJ, which is the perjury complaint, this is filed against the 18 alleged ex-Marines only. Dahil nga po, yung 18 alleged ex-Marines only ang merong sinubmit na sworn affidavit kung saan nakasaad ang mga kasinungalingan. Yung tungkol po sa akin, yung di umano'y ay tumanggap ako ng pera na nakalagay doon. Isa daw po ako doon sa ilang mga congressmen na inahatiran o binibigyan ng mali-maletang pera worth 30 to 70 million. And yun daw po ay tinanggap ko sa pagkatapos po ng alleged meeting doon kay kasama si General Anyo, former Congressman Saldico, and former Speaker Martin Romualdez. Kasinungalingan ho yan na meron akong tinatanggap. Anumang amount niyan, whether it's 30 to 70 million, and then kinorek po yan, yung parang may clarify si Attorney Levy Baligod sa series of interviews na tumanggap daw ako, nagkamali daw sila, na parang oversight na sinama ako doon sa grupo ng mga congressmen na tumanggap ng mali-maletang pera. Tumanggap daw po ako ng paper bag na may pera. Isang kasinungalingan na naman. Lahat po yun, kasinungalingan sa di umano'y pagtatanggap ko ng pera, saan man yan linagay, sa maleta, sa paper bag o anumang container. So since these are untruthful statements made in their affidavit, sworn affidavit, yung pinagsamang sinumpaang salaysay, signed and executed by these 18 alleged ex-Marines, ay nagpasya po ako na mag-file ng complaint affidavit for perjury kasi nga ho kasinungalingan, para hilito ang mga tao, para siraan na naman ang aking pangalan na ginawa na nila dati yan nung ako ay sinasangkot na di umano'y sa illegal drug trading, na napakalaking kasinungalingan. Ito na naman, inulit na naman nila, na sinisiraan na naman nila ako. They are besmirching my name, smearing my reputation. Kaya, dahil nga dito sa mga kasinungalingan na ito. So, sana tigilan na nila ako. No more, please. No more. Stop your lies against me. Di pa ba kayo nagsawa sa kakapanira sa akin? So, I had to do something. And that's why upon consultation with friends and my lawyer, then I decided to file this affidavit complaint for perjury. Ng ating butihing Congressman Laila, kami po ay sa ngalan ng mga homeless, sa ngalan ng mga biniktima na extrajudicial killing ng panahon ni Rodrigo Duterte, kami po ay naninindigan sa katotohanan. Ginamit ho nila ang pangalan, ang marangal na pangalan ng Bahay Kalinga. Ginamit nila ang patuloy pinapasinungalingan ang testimonya ng mga biktima na biniktima na nga, pero patuloy pa rin nilang gustong sirain ang kanilang mga testimonyang katotohanan. Ito ay naniniwala ko isang pananakot, paninira sa integridad ng ICC. Sinagawa nila to, itinaon nila to sa investigasyon. Pangalawa, dinawit nila at pilit dinadawit yung mga taong gustong ilantad yung katotohanan. Kasama na doon ang mga nagmalasakit abogado at mga taong nagmamalasakit para sa katotohanan at katarungan. At lalong higit, gusto nila idiin na ang mga testigo ay bayaran. Ito ay tutuldukan ko to
sapagkat kilala ko yung mga biktima, kilala ko kung paano sila pinatay, at kilala ko rin yung matinding takot at patuloy na pananakot na hindi namin papayagan na magpatuloy. Kaya kami naririto para sampahan at sabihing mga sinungaling ang inyong paratang sa amin. Salamat po. Katulad din po ni General Secretary Anyo, Eduardo Anyo, tsaka ni former Senator Antonio Trillanes, kailangan po, gusto po naming panagutin yung mga nagsisinungaling na yan. Ma'am, Sino ano po po sa tingin niyo, ma'am, yung nasa likod nakikita? po nito? Tama po si Senator Trillanes, si former Senator Sonny Trillanes, na it could only be the handiwork of the Duterte camp. Tingnan niyo po naging timing, kung saan nandyan yung impeachment proceedings against the Vice President, kung saan nandyan yung mga kaganapan sa ICC, katatapos lang ng confirmation of charges hearing, sa kanila linabas ito. To distract, napakaklaro po ng agenda na yan. To confuse, to create confusion. Akala nila maraming kakagat. Akala nila maraming maniniwala. Akala nila ay makakakos ng some instability dito sa atin. Yun po ang nakikita namin. Ito ay kagagawan na naman ito ng Duterte camp. In ex-Marines po. Sabi ni NSA Eduardo Anyo, habulin nila, kakarmento. Ano po sa inyo ang message nyo? Habulin talaga namin kayo. Kaya kung pwede po, magtanong po kayo sa konsyensya nyo, magtanong po kayo sa sarili nyo, tama ba ang ginagawa nyo? Na ganyan na lang kadali ang paninira nyo sa mga pangalan ng mga tao na sinasangkot nyo sa ganyan na mga actions kasi they are imputing yung corruption on my part sa pagtatanggap. And kasinungalingan nga yun, I never received any such money from any of these ex-Marines and from any of those other persons stated in the sinumpaang salaysay. So, sana po, makinig kayo, tanungin nyo ang sarili nyo at yung konsyensya nyo. Crime does not pay, and lying is under oath is a crime. Ma'am, clarification lang po, ma'am. Nagkamali sila dun sa pangalan po ninyo. Hindi po ba enough yun? Well, kasi nga, ang lininaw lang niya is hindi daw dapat ako kasama dun sa mga pinangalan ng iba na dun sa grupo na supposedly may mali-maleta na mga binibigay o dinideliver kung saan-saan. Doon ako unang linagay sa listahan. Yung clarification ni Attorney Baligod sa kanyang mga interviews is that nag-oversight daw yon, hindi daw dapat ako nakalagay dun sa listahan na yon, pero tumanggap naman talaga daw ako at this time hindi maleta, hindi suitcase, kundi a paper bag. So, ano pa rin? Although yun ang sabi ni Attorney Baligod doon sa kanyang mga interviews. Yung interviews naman kasi hindi naman yan under oath, kaya doon namin siya sinama sa aming complaint for libel or civil libel. Itong 18 alleged ex-Marines, sila lang ang pwede sa perjury. Kasi sila, as of now, sila pa lang ang merong something sworn, which is their pinagsamang sinumpaang salaysay. And that is perjury. When you include in your sworn statements falsities and false statements, untruthful statements. Yes. Duterte Campo, ano mensahe? Pwede ho ba tigilan nyo na ako? Ginawa nyo na yan dati sa akin, ang paninira nyo sa akin na nag-cause ng aking pagkakulong ng almost 7 years, unjustly detained for trumped-up, politically motivated, fabricated, illegal drug trading charges. And now you're doing this again para palabasin ako ay corrupt na tumatanggap ng ganyan. So, pwede ho ba? Sobra na. Stop it. Ma'am, how confident po kayo ngayon sa bigyan ng justice ng mga sinampa po ninyo? Well, malinaw naman sa amin na may basehan. Malinaw ang basehan ng aming mga reklamo. So all that the proper authorities like the NBI and the DOJ have to do is just do their job properly. Thank you. Confident po kayo sa Mark? Well, sa mga usapin na ganito, siguro naman because the NBI and the DOJ are under him, under the executive. Then siguro naman, hindi niya hayaan na
yung mga ganitong mga usapin ay babaliwalain o hindi siseryosohin ng mga handling authorities, meaning the NBI, the DOJ, the prosecutors, etc. Thank you. you. Father, gano'n po ka, sir, delikado yung ginawa nila na pinangalanan po yung mga witness, yung mga lawyers po na tumulong. Father, doon na lang po. Ang kahalagahan nito ay una, paninira ng kredibilidad. Ang mga testigo, tandaan natin ay hindi to mga taong may seguridad, hindi to mga taong may mga security o may mga armored car. Mga ordinaryong tao to at ang pinangalanan nila ito, integridad na nawala. Pangalawa, physical security na nawala. Third, ay yung patuloy na pagsisinungaling ay patuloy na namumutawi. Ito ay dapat tuldukan sapagkat walang katotohanan to. Sinimulan dito sa panahon ng mga Duterte at dapat panagutin sila sa mga kasinungalingan kanilang sinimulan at patuloy na ginagawa. Thank you very much. Thank you.